13 pinakamabilis na knockout sa kasaysayan ng boxing, nirerango ayon sa oras. Sa boxing, naging maalamat ang ilang knockout dahil sa mabilis nilang kidlat. Tinalo ni Bernard Hopkins si Steve Frank sa loob lamang ng 24 na segundo, habang dinaig ng kapangyarihan ni Mike Tyson si Marvis Frazier sa loob ng 30 segundo. Naghatid si Naseem Hamed ng di malilimutang knockout laban kay Ced Lowell, na nagtapos sa kanilang laban sa loob ng 35 segundo. 13 Prinsipe Naseem Hamed mo. Natapos ang kanyang unang pamagat defense sa 35 segundo. Ibinagsak ni Hamed si Lowell sa unang suntok. Ipinagtanggol ni Hamed ang kanyang WBO featherweight title laban kay Lowell, na nakakuha ng knockout na tagumpay sa loob ng 35 segundo. Ang hindi karaniwan na estilo at malalakas na strike ni Hamed ay humantong sa isang mabilis na pagtatapos, na nagpapakita ng kanyang husay sa ring laban sa isang hindi kilalang kalaban. 12 Mike Tyson. Naghatid si Iron Mike nang hindi nababasan ako. Ito ang pinakamabilis na ko sa karera ni Mike Tyson. Naghatid si Tyson ng di malilimutang knockout laban kay Marvis Frazier sa loob ng 30 segundo. Gamit ang kanyang trademark power, dinaig ni Tyson si Frazier sa sunod-sunod na suntok, nagtapos sa isang right uppercut na mabilis na nagtapos sa laban. 11 Bernard Hopkins. Ang panalo na ito ay ang pinakamabilis na knockout kailanman sa isang bout ng pamagat ng IBF. Si Frank ang huling minutong kapalit ni Joe Lipsy. Siya ay nirerango siyam na IBF middleweight contender. Matagumpay na naidepensa ni Hopkins ang kanyang IBF middleweight title sa pamamagitan ng pagpapatamba kay Steve Frank sa loob ng 24 na segundo. Ito ay isang mabilis at mapagpasyang tagumpay, na nagtatakda ng tono para sa pangangibabaw ni Hopkins sa middleweight division. 10 David Tua. Ang tanging major achievement ni Tua bago ito ay isang tansong medalya sa 92 Olympics. Hindi kailanman nagtagumpay si Tua na manalo ng world title, at si Ruiz ay naging 2 beses na WBA heavyweight champion. Nagpapaalaala kina Mike Tyson at Rocky Marciano, ang 23 taong gulang na si Tua, isang Samoan New Zealander powerhouse, ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-agaw ng kontrol. Habang umaalingaw-ngaw pa rin ang tunog ng kampana sa arena, nagpakawala si Tua ng isang mapangwasak na kaliwang kawit, mabilis na ibinagsak si Ruiz sa canvas sa 19 na segundong marka, na iniwan ang The Quiet Man na lubusang natalo. Chris Eubank. Isa sa pinakadakilang unang round, unang punch fights ever. Ang KO1 ng Reginaldo dos Santos ni Chris Eubank sa ika-22 ng Setyembre taong 90 ay maaaring ang pinakapangit na ko sa lahat ng panahon. Nagpost si Eubank para sa kamera bago matapos ang pagbibilang. Pinatalsik niya si Dos Santos bago ang middleweight title fight laban kay Nigel Benn noong Setyembre taong 1990. Bilang paghahanda para sa kanyang maalamat na sagupaan kay Nigel Benn noong Nobyembre taong 1990, hinarap ni Chris Eubank ang isang medyo hindi kilalang Dos Santos noong Setyembre ng parehong taon. Sa kabila ng 11-4 record ni Dos Santos, at isang hindi nakakagulat na naantalang reaksyon mula sa referee, ang laban ay ang pinakamabilis na tagumpay para kay Eubank, na nakarating sa isang mapangwasak na kanang kamay sa loob lamang ng unang 10 segundo. 8 Gerald McClellan. Ang G-Man turned J. Bell stomach inside out. On Tuesday noong 1993, tinalo ni Gerald McClellan si J. Bell sa pamamagitan ng sa round 1 ng 12 upang mapanatili ang WBC middleweight title. Ang pinakamabilis na knockout sa kasaysayan ng middleweight championship. Si McClellan ay may 3 depensa sa titulo bago ang kanyang halos nakamamatay na laban kay Nigel Benn noong 1996. Ika-8 ng Hunyo taong 1993 na patunayang isang mabilis na trabaho sa gabi para kay Gerald McClellan. Inilapag ni McClellan 29-2 ang isang malakas na kaliwang kawit sa mga bato, na agad na nagpadala kay Bell 17-2 sa canvas. Hindi na bumangon si Bell at dinaluhan ng mga ringside na doktor sa loob ng ilang minuto. Ang laban na ito laban kay J. Bell ay nakakuha kay McClellan ng kanyang WBC World Middleweight title. 7 Daniel Jimenez. Nagkaroon si Geyer ng 20-0 record before he faced Jimenez noong 1994. Hinamon ni Geyer si Daniel Jimenez para sa kanyang WBO Super Bantamweight title sa katutubong Austria ni Geyer noong 1994. Bago ang kanyang 17 segundong knockout kay Geyer, nasakop ni Daniel Jimenez ang WBO Super Bantamweight title sa panalo laban kay Duque McKenzie.
Siya ay isang world champion sa dalawang weight classes, ang WBO Junior Featherweight title, 1993 hanggang 1995, at ang WBO Bantamweight title, 1995 hanggang 1996. Kinuha ni Bell ang isang shot sa solar plexus at nahulog sa sahig at pinahinto ito ni referee Tony Perez. 6. Nigel Benn. Sa unang bahagi ng kanyang propesyonal na karera, si Benn ay lumaban sa isang medyo hindi kilala at walang karanasan na Brit na tinatawag na Ian Chandler. Si Benn ay 10 hanggang 0, 7 sa mga ito ay nasa unang round, bago ang kanyang laban kay Chandler, at inabot lamang siya ng 16 na segundo upang i-floor si Chandler sa Wisbech, England. 5. Jimmy Thunder. Inalis ng one-punch man na si Grimsley ang lalaking tinalo ang Foreman. Isa sa pinakamabilis na knockout sa kasaysayan ng boxing na si Jimmy Thunder KO1 Crawford Grimsley. 1997. Ang referee na si Monte Oswald sa una ay hindi nagbilang nang bumaba si Grimsley. Sa tila isang eksena ng diretso mula kay Rocky IV, si Grimsley, isang manlalaban na minsang kinuha si George Foreman sa malayo, ay naghagis ng jab upang simulan ang laban. Sinalungat ni Thunder ang suntok gamit ang kanyang kanang kamay at natamba si Grimsley. Ang laban ay tumagal ng kabuoang 13 segundo kasama ang bilang 4 na Zolani Tet, ang 21st knockout and 26th career win ni Tet. Pinatumba ni Zolani Tet si Siboniso Gonya gamit ang isang right hook mga 10 segundo sa laban upang mapanatili ang WBO Bantamweight title. Naglaban sina Tet at Gonya para sa WBO Bantamweight title noong 2017. Isang laban na maaaring nawala sa alaala ng mga tagahanga ng boxing, ang South African duo na ito ay umakyat para sa WBO World Bantamweight title noong 2017, kung saan matagumpay itong nadepensahan ni Tet. Inabot lamang ni Tet ng 11 segundo sa unang round si Gonya, na kinuha ang pangalawang pagkawala ng kanyang karera at ang una sa pamamagitan ng KO. 3. Jeremy Williams. Nagkaroon si Williams ng 9 na straight knockouts bago ang labanan na ito. Ang laban na ito noong 1996 ay nag-ukit kay Williams sa kasaysayan ng knockout sa boxing. Ang tagapagsanay ni William, si Joe Goosen, ay nasa sulok na nagnanais ng swerte ni Williams para sa laban. Sa sandaling tumalikod si Goosen, natapos na ang laban. Naglaban sina Williams at Weathers sa harap ng 3,100 na tao. Nang magpakawala si Weathers ng isang malakas na jab, mahusay itong iniiwasan ng paboritong bayan, si Williams. Sinamantala ang pagkakataon, gumanti ang taga Long Beach ng dumadagindong na body shot, walang putol na lumipat sa isang mapangwasak na right uppercut. Ang epekto ay agad na gumuho ang Weathers sa canvas, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa brutal na epekto ng mabangis na pagsalakay. 2. Phil Williams. Ang pinakamabilis na naitala na knockout sa propesyonal na boxing. 4 na beses lang lumaban si Williams bago nakaharap si Burke noong 2007. Pumasok si Phil, the Drill, Williams sa laban na ito kaharap si Burke sa kung ano ang maaari lamang ipagdiwang bilang isang highlight reel tagumpay para sa Williams. Burke ay tinuturuan ng isang aralin na hindi mo dapat tumakbo sa iyong mga kalaban unang. Nahuli ni Williams si Burke gamit ang malinis na kanang kamay at ipinadala ang huli sa sahig sa loob lamang ng 10 segundo.